Lalong tumindi po ang atake laban kay Martin Romualdez saka kay Leni Robredo. Nakita niya Mr. Maravillas, pati si Leni Robredo nananahimik ng mayor sa Naga. Target pa rin. Nagdududa sila, mga kababayan, na biglang magdesisyon si Leni Robredo na tumakbo uli sa national position. Kaya mga post nila, Coco Loco, Tio Moreno, si Mr. Sasot, si Joey De Vivra, yan mga post nila. Bakit parang namumroblema ka, Leni? Hindi ba gusto mo i-decriminalize ang drugs? Hindi gawin mo sa Naga. Ganon din si Tio Moreno. Parehas ang sinasabi nila. Si Mr. Sasot at saka si Joey De Vivra. Yan o, malinaw na coordinated. So makikita natin dito sa mga post nila ang coordinated. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Full blast na ngayon mga kababayan ng makinarya sa politika ng kampo ng mga Duterte. Bakit niya Mr. Maravillas? Lalong tumindi po ang atake laban kay Martin Romualdez saka kay Leni Robredo. Nakita niya Mr. Maravillas, pati si Leni Robredo nananahimik ng mayor sa Naga. Target pa rin. Nagdududa sila, mga kababayan, na biglang magdesisyon si Leni Robredo na tumakbo uli sa national position. Nasen siguro mga kababayan ng kampo ng mga Duterte. Sa bagay, yung kampo ng mga Pinklawan kasi po, patuloy sila na naghahanap na leader na pwede nilang itulak na tumakbong presidente or vice president. Kaya siguro, sa tingin mga kababayan ng kampo ng mga Duterte, threat pa rin po si Leni Robredo. Ibakita niya Mr. Maravillas, pati si Martin Romualdez na umalis na nga bilang speaker. Ganon din ang dodan nila. Masyadong insecure po yung mga DDS, mga kababayan. Yung mga aso ng mga Duterte, mga kababayan, mga DDS influencers, yun ang ginagawa nila ngayon. Sabay-sabay ang pag-atake. Kung hindi kay Martin Romualdez, kay Leni Robredo, baka iniisip nila na ang susunod na unit team ni Martin at saka ni Leni Robredo. Yung mga post nila, Coco Loco, Tio Moreno, si Mr. Sasot, si Joey De Vivra, yan mga post nila. Bakit parang namumroblema ka, Leni? Hindi ba gusto mo i-decriminalize ang drugs? Hindi gawin mo sa Naga. Ganon din si Tio Moreno. Parehas ang sinasabi nila. Si Mr. Sasot at saka si Joey De Vivra. Yan o, malinaw na coordinated attacks. Kay Martin Romualdez, flood control issue mga kababayan ang binabato nila habang sa droga ang kinakabit mga kababayan kay Leni Robredo. Si Leni Robredo nananahimik sa Naga City. Hindi na nga po nagpapa-interview. Pero dahil may mga grupo, yung dating mga supporters ni Leni Robredo, patuloy na umaasa kasi yung kampo ni Leni Robredo na magbabago ng isip si Leni, dating vice presidente, at babalik siya sa national politics. And because of that mga kababayan, target siya ngayon ng massive disinformation, fake news, at paninira ng kampo ng mga Duterte. So makikita natin dito sa mga post nila ang coordinated attacks laban kay Martin Romualdez at saka kay Leni Robredo. May pattern kasi, identical yung mga post nila. So makikita natin doon sa post ng apat na mga DDS influencers, pare-pareha sila mga kababayan na nakafocus sa same target, si Leni Robredo. Yung mga ginamit nilang materials, pare-parehas, halatado mga kababayan, coordinated siya. May tinatawag na commonality of rhetorical goal. So malinaw na objective nila isiraan ng siraan si Leni Robredo. Ganon din ang ginagawa nila mga kababayan kay Martin Romualdez. Sa issue ng flood control scandal, pilit nilang dinidikit si Martin Romualdez kahit walang ebidensya. Maging si Ping Lacson mga kababayan. Inamin ni Ping Lacson walang ebidensya. Kaya nga, ini-encourage niya mga kababayan na sa
pagpapatuloy ng investigation sa January 19, challenge niya kahit si Amy Marcos, o bibigyan na niya kita ng 1 oras para magsalita, magtanong ka niya at mag-present ka ng mga ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ayaw ni Amy, biglang kumambyo si Amy Marcos kasi wala man talaga siyang ipipresent na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Umiiwas na siya ngayon. Kasi, challenge siya ni Ping Lacson. Bakit niya? Hindi naman siya pinagbabawalan na magtanong. Inaako sa kasi mga kababayan ni Amy Marcos si Ping Lacson na gustong protektahan, sinasalba si Martin Romualdez. Ganon mga kababayan. Sa magtataka ka, wala mang formal na deklarasyon itong si Leni Robredo pati si Martin Romualdez na sila tatakbo. Pero target sila ng coordinated attacks mga kababayan. So, ang ginagawa nila, ang tawag niyan mga kababayan, paulit-ulit na strategy ng kampo ng mga Duterte, paulit-ulit siyang strategy ng manufactured opposition. So kapag tiningnan natin mabuti, sinuri natin mabuti ang mga kaganapan ngayon, batay sa proseso, sa institutional Behavior at documented actions. Malinaw po ang kaibahan ng dalawang politika. So, mayroon tayong politika na tahimik pero nakaugat sa institusyon. At pangalawa, yung politikang umaasa sa away upang manatiling may saysay sa pambansang usapan. Iyon ang ginagawa nila mga kababayan. Malinaw. Sabagay, ganun talaga po ang natura nila. Mahilig sa away. Aawayin ang kung sino ang napiperceive nila na magiging kalaban sa susunod na eleksyon. At this early, talagang massive na po ang kanilang pag-atake. Una kay Martin Romualdez, and this time kay Leni Robredo. Ayaw talaga nilang tantanan po. Paulit-ulit ang pagpapakalat nila ng fake news, mga kababayan. Laban dito sa dalawang personality na hindi nga po nagsasalita. Iba po, alatado kayo. Si Martin Romualdez po, wala man deklarasyon, tatakbo siya. Duda lang nila, mga kababayan. So ang tanong ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino, bakit itong mga personality ito na tahimik at may nagagawa para sa bayan ang madalas nilang inaakusahan? Bakit ang mga wala mga formal na deklarasyon ang tinatrato nilang pangunahing banta sa kanilang ambisyon? Iba po mga kababayan. So ano ang nawawala sa kampo ng mga DDS, mga kababayan, kapag wala itong malinaw na kaaway? Sa isa po maayos na demokrasya, ang pamumuno po ay nasusukat sa proseso, hindi po sa ingay, sa institusyon, hindi sa takot. So kapag po ang kampo ng mga Duterte ay umiikot lamang sa paulit-ulit po na paglika ng kaaway, ang tunay na may krisis ay hindi po yung mga inaakusahan, yung kanilang inaakusahan, kundi ang kakulangan ng malinaw at positibong direksyon ng pamumuno ng mga Duterte. Yan ang malinaw dyan mga kababayan. Ang ginagawa nila para laging litaw, laging pinag-uusapan po sa national scene ang kanilang leader, sige lang nilang pang-away. Pal-away kasi mga kababayan, yan ang buhay nila. Mang-away na mang-away doon sa mga personalities na may pakinabang ang ating mga mamamayang Pilipino. So yun lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po.
kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.